Abala si Samantha sa pagtingin sa mga nakadisplay na mamahaling damit nang marinig niya ang papalapit na mga yabag. Paglingon niya, nagulat siya nang makita si Carla, isang dating kakilala, na ngayoy nagtatrabaho sa tindahan. Carla, ikaw ba yan? Diyos ko, hindi ko akalaing magtatrabaho ka sa ganitong lugar. Malakas at may halong pagmamaliit na sabi ni Samantha. Ngunit sa halip na maapektuhan, ngumiti lang si Carla at kalmadong sumagot. Hi Samantha, ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta ka? Malumanay na tanong ni Carla, ngunit hindi ito pinansin ni Samantha at agad na nagyabang tungkol sa marangyang buhay niya. Masaya at maginhawa ang buhay ko, alam mo ba? Buong pagmamalaking sabi ni Samantha habang ipinapakita ang kumikinang na diamond ring sa kanyang daliri. Punong-puno ng pagmamahal at yaman ang buhay ko. Patuloy niyang ipinagyabang ang kanyang marangyang pamumuhay. May Porsche ako, suot ko'y puro diamante, dumadalo ako sa magagarbong handaan, at syempre, enjoy na enjoy ko ang buhay. Dagdag niya habang hinihipo ang kumikislap niyang kwintas. Ngunit hindi pa siya tapos. Inilibot niya ang tingin kay Carla at sinipat ito mula ulo hanggang paa. Ikaw naman, parang wala pa ring pinagbago, pero mabuti na lang at natanggal mo na ang braces mo. Anya, sabay turo sa mga ngipin ni Carla na may nakakalokong ngiti. Sabi ko naman sa iyo noon pa, kung inayos mo lang ang sarili mo. Nagayos ng buhok, nagdamit ng maayos, at nagparitoke ng kaunti, hindi mo na kailangang magtrabaho ng ganito. Patuloy ni Samantha habang nakapamewang at nakatingin sa paligid ng tindahan na parang wala itong halaga. Pero alam kong huli na para sa iyo. Ang edad mo kasi, dagdag pa niya, halatang nangaasar. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, naputol siya ni Carla. Hindi ba magkaedad lang tayo, Samantha? Sagot ni Carla, tinaasan siya ng kilay. Halatang naiinis na sa pangmamaliit ng kausap. Oo nga, pero tignan mo naman ang sarili mo at ang sarili ko. Sagot ni Samantha bago hinila si Carla sa harap ng isang malaking salamin. Tingnan mo, may spa ako, may beauty salon, may mga doktor para sa retoke. Ikaw, anong meron ka? Ani Samantha na may halong pang-iinsulto habang ipinapakita ang tindahan. Bagamat malaki ang clothing store na yon, wala itong panama sa marangyang buhay na kinagisnan ni Samantha. Mga kahon, mga warehouse, mabibigat na trabaho? Ano ba naman yan? Dugtong niya habang iniikot ang mata sa inis. Alam mo ba, ngayon mismo, pwede akong lumipad papuntang Bali at magpakasarap sa ilalim ng mga puno ng niyog. Umiinom ng mamahaling cocktail. Pagyayabang niya, nakangiti ng buong pagmamalaki. May balak pa siyang magpatuloy sa pangmamaliit kay Carla, pero naputol ito nang biglang mag-alok si Carla ng inumin. Gusto mo bang magkape? Tanong ni Carla, sinisikap baguhin ang takbo ng usapan. Mas gusto ko ng kape, syempre. Agad na sagot ni Samantha. Nandito lang siya para magtingin-tingin bago umuwi, kaya naisip niyang samantalahin ang alok. Sige, kape nga, sagot ni Carla sabay lingon sa isang lalaking staff sa tindahan. Leo, pakidala naman ng kape, please. Tawag niya sa isang lalaking empleyado na agad lumapit. Siyempre, hello po. Bati ni Leo na agad tumingin kay Samantha upang kunin ang kanyang order. Gusto mo ba ng asukal o gatas? Tanong ni Leo, maingat na inaalam ang eksaktong gusto ng customer. Ngunit hindi natuwa si Samantha sa tanong. Seryoso ka ba? Iritadong sagot niya. Gusto ko ng latte, lactose-free, skimmed milk na may cream. Siguraduhin mong hindi masyadong mainit. Utos niya na may kasamang irap. Kahit halatang bastos ang dating ni Samantha, nanatiling profesional si Leo. Okay, gusto mo rin ba ng skimmed ang cream? Tanong niya, tinitiyak na tama ang gagawin niya. Ngunit sumabog si Samantha. May sinabi ba akong skimmed cream? Pasigaw niyang sagot, dahilan upang mapatingin ang ibang customers sa kanila. Bilang isang empleyado, dapat marunong kang makinig. Paano mo pagsisilbihan ng maayos ang customers kung ganyan ka? Sermon niya kay Leo. Halatang pigil na pigil ni Leo ang inis. Napasikip ang kanyang panga habang pinipigilan ang sarili na sagutin ang bastos na babae. Sige, mabilis niyang sagot bago tumalikod upang umalis. Wala siyang nakikitang dahilan para manatili at magpakaalipin sa pag-uugali ni Samantha. Carla, maniwala ka, hindi ko talaga balak pumunta rito. Pero kasi may bigla ang tawag sa trabaho si Tim, kaya napadpad ako rito. Paliwanag niya, pilit binibigyang katwiran ang kanyang presensya sa tindahan. Si Tim, may-ari siya ng isang malaking kumpanya.
Siya ang gumagawa ng sariling schedule niya. Alam mo yon, pero ay ano ba itong sinasabi ko? Hindi mo naman maiintindihan. Anya, sabay iling na parang hindi na dapat ipaliwanag pa kay Carla ang kanyang marangyang buhay. Ngunit hindi na tinag si Carla. Ngumiti lang siya at sinagot ito ng maikli. Matagal nang kilala ni Carla si Samantha noong nag-aaral pa sila. Alam niyang magkaiba sila ng hilig sa buhay, kaya hindi na siya nagulat sa ugali nito. Masaya nga ba talaga siya? Tanong ni Carla sa sarili habang nakikinig sa walang katapusang pagyayabang ni Samantha. Bago pa sana makapagpatuloy si Samantha, dumating na si Leo na may dalang maliit na tasa. Narito na po ang inyong latte, skimmed milk, lactose-free, creamy pero walang foam at hindi masyadong mainit. Maayos na sabi ni Leo habang iniabot ang kape. Ngunit bago pa man niya matapos, muling nagpakita ng pangit na ugali si Samantha. Ano to? Hindi masyadong mainit? Ang lamig! Sigaw niya, sabay balik ng tasa kay Leo na muntik nang mahulog ito. Halos mabitawan ni Leo ang kape. Halos kumulo ang kanyang dugo sa inis habang pinagmamasdan si Samantha na patuloy ang pagrereklamo. Hindi ko yan iinumin, madiing sabi ni Samantha na lalong ikinainis ni Leo. Napansin ni Carla ang galit na unti-unting bumabalot kay Leo kaya nagdesisyon siyang makialam. Samantha, gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang bagong koleksyon namin? Alok ni Carla, pilit binabawasan ang tensyon sa paligid. Wow, may bagong koleksyon kayo? Sino kayang hindi kilalang designer ang gumawa niyan? Patuyang sagot ni Samantha, halatang walang interes. Hindi pa rin nagbabago, bulong ni Carla sa sarili habang tahimik na pinagmamasdan si Samantha na aliw sa panlalait. Maya-maya may biglang pumasok sa tindahan, isang lalaking nakasuot ng branded na suit, matangkad at halatang mayaman. Agad siyang lumapit kay Samantha at niyakap ito mula sa likod. Hey Hon! Bati ng lalaki sabay halik sa pisngi ni Samantha. Kilala ni Carla ang lalaking ito. Tim? Hindi makapaniwalang sambit ni Carla habang nakatitig sa kanya. Agad namang napansin ni Samantha ang reaksyon ni Carla, kaya mabilis siyang napangiti ng mayabang. Ah, oo nga pala Carla. Ipinapakilala ko sa iyo ang fiancé ko, si Tim. Buong pagmamalaking sabi niya, na parang nananadya. Napakunot ang noo ni Carla. Kilala niya si Tim, pero hindi bilang fiancé ni Samantha. Tim, hindi ba may asawa ka na? Tanong ni Carla nang hindi mapigilan ang sarili. Nagkatinginan sina Tim at Samantha at biglang napawi ang ngiti ng babae. Anong ibig mong sabihin, Carla? Masungit na tanong ni Samantha, halatang hindi nagustuhan ang pahiwatig. Mabilis namang nagsalita si Tim, halatang kinakabahan. Ah, Carla, siguro nagkakamali ka ng iniisip. Matagal na akong hiwalay sa dati kong asawa. Sagot niya, pilit na nangumiti para pagtakpan ang tensyon. Ngunit alam ni Carla ang totoo. Isang linggo lang ang nakalipas, nakita niya mismo si Tim sa isang restaurant, kasama ang isang babae. Magkahawak kamay pa ang dalawa habang masayang kumakain. Samantha, sigurado ka bang siya ang fiancé mo? Muling tanong ni Carla, ngayon ay diretsyong nakatingin kay Samantha. Halatang napikon si Samantha sa mga tanong. Ano bang pinapalabas mo, Carla? Mariing sagot niya, nagdududa na sa sinasabi ng dati niyang kaklase. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, isang malakas na boses ang pumukaw sa atensyon nilang lahat. Tim, anong ginagawa mo dito? Sigaw ng isang babae mula sa may pintuan ng tindahan. Nagulat si Samantha at napalingon. Isang matangkad at magandang babae ang naglakad papasok, halatang galit na galit. Nanlaki ang mata ni Samantha. Sino siya, Tim? Halos pasigaw niyang tanong. Hindi agad makasagot si Tim. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Samantha, siya si... Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, ang babae na mismo ang nagsalita. Ako si Angela at asawa ko si Tim. Maring sabi nito, sabay hawak sa braso ni Tim. Tuluyang nanigas si Samantha. Ah, ano? Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Lahat ng kayabangan niya kanina, biglang naglaho. Tim, sabihin mong hindi totoo to? Utos niya, halos naiiyak na. Ngunit hindi na kailangan pang magsalita ni Tim. Kitang-kita sa mukha niya ang totoo. Niloko siya. Ang lalaking pinagmamayabang niya, ang lalaking ipinagmalaki niya kay Carla, may asawa pala. Hindi ito totoo.
Bulong ni Samantha habang unti-unting napaupo sa isang upuan, nanginginig ang mga kamay. Samantala si Carla naman ay galit na rin kay Tim. Hindi sa lahat ng oras, pera at yaman ang magpapaligaya sa iyo, Samantha. Naisip ni Carla habang pinagmamasdan ang dating kaklase na ngayon ay basag na basag. Hindi makapaniwala si Samantha sa nangyayari. Kanina lang pinagmamalaki ang kanyang marangyang buhay. Ngayon siya naman ang napahiya sa harap ng maraming tao. Habang nakaupo siya, patuloy ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya alam kung dahil ba sa galit, sa sakit o sa hiya. Tim, paano mo nagawang lokohin ako? Mahina niyang tanong, pilit na kinakalma ang nanginginig niyang tinig. Ngunit si Tim ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Halatang wala siyang maipaliwanag. Si Angela naman, ang tunay na asawa ni Tim, ay hindi na nakapagtimpe. Ikaw ba ang kabit? Sigaw nito kay Samantha. Hindi ko alam na may asawa siya. Mabilis na sagot ni Samantha, halos maglupasay sa sama ng loob. Ngunit hindi naniwala si Angela. Aba, ang kapal din ng mukha mo. Hindi mo alam? Bakit ipinagmamalaki mo pa siya kanina? Matalim na tanong nito, puno ng pangungutya. Biglang nagkaroon ng katahimikan. Lahat ng tao sa tindahan ay tahimik na nanonood ng iskandalo. Si Carla naman, bagamat hindi nagagalak sa nangyayari, ay hindi rin makaiwas sa katotohanan ito ang bunga ng kayabangan ni Samantha. Hindi ko alam, paulit-ulit na bulong ni Samantha habang tinatakpan ang mukha niya ng kanyang mga kamay. Tumalikod si Angela at naglakad palabas ng tindahan. Si Tim naman ay hindi makagalaw, halatang hindi alam ang gagawin. Nagtinginan sina Samantha at Tim. Sa isang iglap na wala lahat ng pagmamahal na meron si Samantha para sa lalaki. Napalitan ito ng matinding puot. Umalis ka na rin! Wala ka ng mukhang maihaharap sa akin! Sigaw niya kay Tim. Sa halip na sumagot, tumakbo si Samantha palabas ng tindahan. Agad namang sumunod sa kanya si Clara na saksi sa buong pangyayari. Alam niyang hindi lang mental na pagkapagod ang dinaranas ni Samantha, kundi pati ang takot na hindi pa nito alam kung paano mamuhay nang wala si Tim. Isa pa, alam ni Clara na ni minsan ay hindi pa nagtrabaho si Samantha. Ilang hakbang pa lang ang nalalayo ni Samantha nang makita siya ni Clara nakaupo sa isang sulok at umiiyak. Sa unang pagkakataon, nagmukhang talunan si Samantha. Ang dating matapobreng babae na mahilig manglait, ngayoy iniwan, naloko at napahiya. Lumapit si Carla, walang bahid ng pang-iinsulto, bagkus may halong pag-unawa. Samantha, okay ka lang? Mahinahong tanong niya. Napatingin si Samantha kay Carla pero hindi na niya nagawang sumagot. Sa halip, yumuko siya at patuloy na humikbi. Sa unang pagkakataon, wala na siyang kayabangan. Wala nang mataas na tingin sa sarili. Wala nang panlalait. Hindi ko alam ang gagawin ko. Humahagulgol na sabi ni Samantha. Malakas ka, Samantha. Hindi mo siya kailangan. Sagot ni Clara, pinipilit siyang patahanin. Hindi ako matalino katulad mo, Clara. Hindi ako kasing sipag mo. Ang meron lang ako ay ang mukha ko. Paano ko mapapanatili ang buhay na nakasanayan ko? May lungkot sa boses ni Samantha. Kaya mo yan. Kung gusto mo, tumuloy ka muna sa akin. Pwede kang magtrabaho sa tindahan habang iniisip mo ang susunod mong gagawin. Mungkahi ni Clara habang tinutulungan siyang tumayo. Napayuko si Samantha, puno ng pagsisisi. Patawad, Clara. Patawad, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya kung wala si Clara. Ngunit hindi pa rin tapos ang lahat. Kahit gustong makalaya ni Samantha, si Tim naman ay hindi pa handang bitiwan siya at hindi dahil sa pagmamahal. Sa loob ng sasakyan, kasabay ni Tim ang kanyang kabit na si Angela. Ngunit hindi na siya tulad ng dati, tahimik siya, hindi gaanong pinapansin si Angela. Paano niya nagawang ihagis ang card ko sa sahig? Siguro, nagtatantrums lang siya. Babalik din siya. Pero hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, paano kung hindi siya bumalik? Habang palihim na iniisip ito, nagpasya siyang tawagan ang kanyang matalik na kaibigang si Lucas at ipatawag ito sa bahay. Ano na naman to, Tim? Para kang gulat na gulat. Tanong ni Lucas na upo sa isang sofa. Iniwan ako ni Samantha. Imposible! Mas mahal ka niya. At ang pera mo. Nahuli niya akong may ibang babae tapos napagsalitaan ko yata. Amin ni Tim habang nagbuhos ng alak sa baso. Sa una hindi gaanong seryoso si Lucas pero nang marinig niya ang sumunod na sinabi ni Tim, bigla itong natauhan. Hindi pwede to, Tim.
Paano na ang plano? Yun nga ang problema, hindi ko siya pwedeng hayaan magdemanda ng diborsyo. Bakit? Kasi siya ang gagamitin kong panangga sa mga anomalya kong pinasok. Kung may mahuli, siya yon, hindi ako. Napatingin si Lucas kay Tim, iniisip kung paano siya matutulungan. Hindi naman siguro siya nagbago. Alam mo namang pera lang ang mahalaga sa kanya. Bumalik ka lang sa dati, bigyan mo siya ng magandang alok. At kung hindi siya bumalik, huwag kang mag-alala, babalik siya. Hanggat may pera ka, may paraan. Sa payo ni Lucas, nagpadala ng mensahe si Tim kay Samantha. 3:00 ng madaling araw. Biglang nagising si Samantha at agad na sumugod sa banyo. Napaluhod siya sa harap ng inidoro, pilit na nilalabanan ng alon ng pagkahilo. Nang matapos na paupo siya sa sahig, tahimik na umiiyak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Paano ko ito kakayanin? Paano ko mapapalaki ang anak ko kung hindi ko man lang kayang alagaan ang sarili ko? Sa gitna ng kanyang iniisip, may biglang tumunog na mensahe sa kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito, halos hindi siya makapaniwala sa nabasa niya. Samantha, patawad, bibigyan kita ng 200 milyon bilang kabayaran sa sakit na naidulot ko. Magkita tayo bukas para pag-usapan ito. Kung gusto mo pa ring umalis pagkatapos, hindi na kita pipigilan. Mahal kita. Nanlaki ang mata ni Samantha. Handa siyang magbigay ng ganoon kalaking halaga. Siguro nga mahal niya ako. Kinabukasan, ipinakita niya ang mensahe kay Clara. Huwag kang maniwala, Samantha. Baka binabalak siya. Seryosong sabi ni Clara. Pero 200 milyon yun. Paano kung totoo? Hindi siya basta magbibigay ng walang kapalit, maring sagot ni Clara. Bagamat may pag-aalinlangan, hindi napigilan ni Samantha ang sarili. Nagpunta siya sa lugar ng kanilang pagkikita. Doon nadatnan niya si Tim na nakangiti, may hawak na folder. Pirmahan mo lang to at agad kong ipapadala sa iyo ang pera, sabi ni Tim. Nakaramdam si Samantha ng pagdududa, pero nakita niyang pinirmahan na rin ni Tim ang isang tseke. Kung may masama siyang balak, hindi niya gagawin to, di ba? Inabot na niya ang ballpen para pirmahan ang dokumento nang may biglang sumigaw mula sa di kalayuan. Huwag mong gawin yan, Samantha! Lumingon siya at nakita si Clara, habol hininga. Ano bang pakialam mo rito? Inis na sigaw ni Tim. Narinig ko ang plano mo. Ipapasa mo kay Samantha ang lahat ng krimen mo para siya ang makulong, hindi ikaw. Natigilan si Samantha, nagdududa na ngayon sa intensyon ni Tim. Nang marinig ni Samantha ang sinabi ni Clara, halos tumigil ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang kamay mula sa dokumento at tumingin kay Tim na ngayoy hindi maipinta ang mukha. Ano ang ibig mong sabihin, Clara? Tanong ni Samantha, nanginginig ang boses. Narinig ko ang usapan niya sa telepono. Gagamitin kanya bilang sangkalan para hindi siya makulong sa mga kasong pandaraya. Kapag pinirmahan mo yung papeles, ikaw ang mapapahamak? Hindi siya. Paliwanag ni Clara, mariing nakatingin kay Samantha upang ipakita na nagsasabi siya ng totoo. Nagpanting ang tainga ni Tim at mabilis siyang tumayo, pilit na pinipigilan ang kanyang galit. Ano ba, Samantha? Maniniwala ka ba sa kanya? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng marangyang buhay? Ako o siya? Nagtama ang mga mata ni na Samantha at Tim. Dati, sa tingin pa lang niya ay natutunaw siya sa pagmamahal. Ngunit ngayon, sa malamig at matalim na titig ni Tim, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot at pandidiri. Kung totoo ang sinasabi ni Clara, panas niyang sambit sa kanyang mabilis na kinuha ang dokumento at pinagmasdang mabuti. Napansin niyang may ilang bahagi itong tila nakasulat sa legal na jargon na hindi niya agad maintindihan. Samantha, huwag mong pakinggan yang babaeng yan. Ginugulo lang niya ang isipan mo. Ani Tim, pilit na inaabot ang papel mula sa kanya. Ngunit mabilis na umatras si Samantha at mariing tumango kay Clara. Gusto kong malaman ang totoo, dadalhin ko to sa isang abogado. Biglang nanigas ang katawan ni Tim, ngunit agad siyang nagbalik sa kanyang mapanlinlang na ekspresyon. Bakit pa kailangan ng abogado? Kung gusto mo, tatawagin natin ang abogado ko rito mismo. Hindi! Maghahanap ako ng sarili kong abogado, madiing sagot ni Samantha. Dahil sa pag-aalalang baka tuluyan ng masira ang kanyang plano, biglang nagbago ang tono ni Tim. Samantha, mahal kita. Hindi kita kayang mawala. Please, bumalik ka sa akin. Anya, pilit na inaabot ang kamay ni Samantha. Pero wala na siyang naramdamang pagmamahal sa kanya.
Kahit pa ilang beses itong magsabi ng mahal kita, alam niyang kasinungalingan lang ang lahat. Hindi mo ako mahal, Tim. Ginamit mo lang ako. Walang dahilan para magsinungaling si Clara at kahit pa akala niya'y kilala na niya si Tim, hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan matapos ang lahat ng ginawa nito. Samantha, nagsisinungaling siya. Bakit ko gagawin sa'yo ang ganon? Mahinahong sabi ni Tim, pilit lumalapit kay Samantha upang maayos ang sitwasyon. Pero patuloy na umatras si Samantha. Mahal kita. Wala siyang ebidensya at gusto ka lang niyang ilayo sa akin. Paano kung gusto niya akong angkinin para sa sarili niya? Sigaw ni Tim, pilit binabaluktot ang katotohanan para mapaniwala si Samantha. Sa panaginip mo, sagot ni Clara. Nirecord ko ang pag-uusap niya. Hindi siya makakalusot. Hindi pa natatapos si Clara sa pagsasalita nang biglang bitawan ni Tim ang hawak niyang mga papeles at sumugod kay Clara. Tinatangka nitong agawin ang cellphone niya. Nanlaki ang mata ni Samantha sa pagkagulat sa ikinilos ni Tim, pero hindi siya nagdalawang isip na sunggaban ito para pigilan. Layuan mo siya! Sinungaling kang hayop ka! Sigaw ni Samantha. Huwag mo siyang saktan! Sigaw naman ni Clara, pilit inilalayo si Tim habang kinakamot ang mukha nito para mapigilan ito sa pagsalakay. Patuloy ang kanilang komosyon, nakatawag na ng pansin ng ibang tao. Marami na ang lumapit upang umawat nang biglang marinig ang malakas na tunog ng sirena mula sa labas. Tinawagan ko na ang mga pulis, paparating na sila. Makukulong ka na! Sigaw ni Clara, nakangisi habang nakikita niyang biglang napaatras si Tim. Napalingon si Tim sa paligid at sa isang iglap, iniwan niya ang kanyang mga papeles at mabilis na tumakbo palabas ng tindahan. Totoo ba yan? Tanong ni Samantha, habol ang kanyang hininga. Oh, wala ka nang dapat ipag-alala, Samantha. Sagot ni Clara, matatag ang tinig. Talaga? Sagot ni Samantha, pero halatang hindi pa rin siya kampante. Mabilis nang bumigat ang kanyang pakiramdam habang iniisip kung ano ang magiging kapalaran niya pagkatapos nito. Habang nag-uusap sila, biglang may malakas na tunog na nagmula sa labas. Pagtingin nila, nakita nilang sinunggaban ng mga pulis si Tim, na patuloy na nagpupumiglas habang pinupulot ang mga nagkalat na dokumento sa lupa. Wala akong ginawang masama. Hindi niyo ako maaaring arestuhin! Sigaw ni Tim, pilit na nagpapanik habang isinasakay siya sa police car. Marami na ang nanonood sa eksena, pawang nagbubulungan tungkol sa nangyayari. Maya-maya lang, bumalik na sa normal ang paligid, pero pakiramdam ni Samantha ay mas mabigat pa ang kanyang nadarama kaysa kanina. Nung natuklasan niyang may ibang babae si Tim, wala na akong dapat ipag-alala, pero paano naman ang anak ko? Ang ama ng anak ko ay makukulong? Tanong ni Samantha kay Clara, may pilit ng ngiti sa kanyang mukha na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Mas mabuti pa yata kung ako na lang ang nakulong sa halip na siya. Bulong niya, malungkot na hinahaplos ang kanyang tiyan. Hindi na lang sumagot si Clara. Sa halip, niyakap niya si Samantha ng mahigpit. Ramdam ang bigat ng loob nito. Huwag mong sabihin na yan! Madiing sagot ni Clara, puno ng pagmamahal at paninindigan ng kanyang tinig. Samantha, matalino ka. Hindi mo lang napapansin, may sarili kang kakayahan at sa tamang panahon, matututunan mong tumayo sa sarili mong paa. Sa tingin mo? Tanong ni Samantha. Nanginginig ang boses, pero may bahid ng pag-asa. Oo, Samantha, sagot ni Clara. May kasiguraduhan sa bawat salita niya. Marami kang maibibigay sa mundo at oras na para makita mo ang tunay mong halaga. Higit sa lahat, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Sa mga sandaling yon, hindi lang naging kaibigan si Clara kay Samantha. Naging gabay din siya at siya ang nagparamdam ng tunay na pagmamahal kay Samantha. Tinulungan niyang makita ni Samantha ang kanyang sariling halaga kung paano niya ito dapat pahalagahan. Lumipas ang ilang buwan, sa tulong ni Clara, natutunan ni Samantha kung paano mamuhay ng walang inaasahang suporta mula kay Tim. Natuto siyang magtrabaho sa tindahan, mag-ipon, at mamuhay ng simple. Unti-unti niyang natuklasan ang sarili niyang kakayahan at natutong tumayo sa sariling paa. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang pagkakaibigan ay mas lalong lumalim, nauwi ito sa tunay na pagmamahalan at naging magkasintahan sila. Masaya siya sa simpleng buhay kasama ang tunay niyang minamahal na si Clara. At higit sa lahat, handa na silang maging isang ina sa kanyang dinadala.
Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, natutunan ni Samantha ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kanyang lakas ng loob at pagmamahal sa sarili.